341. Binuksan ni Lance ang pinto at sinabing, "Bilasan mo." Nakatayo si Sally sa isang silid, at bagamat sinabi niyang ayos lang, nagpupumiglas siya nang talagang harapin niya ito. "Miss, bilasan mo. Ano ang kailangan kong gawin?" Tanong ni Shannon Brown. "No need for you to do anything, just the same as when you were researching the treatment." Oh. Dahil hindi na ito tulad ng dati, binuksan ni Lance ang air conditioner ng kwarto, taglamig naman noon para hindi masyadong malamig si Sally. Agad na lumuhad si Lance sa harap ni Sally, at makalipas ang ilang segundo, may near record si Lance sa isang piraso ng papel. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, tulad ng inaasahan, "Hindi ko naisip ang aspetong ito noon, hindi nakakagulat na hindi ako nakahanap ng paraan para gamutin siya." Noong nakaraan, nang gamutin ni Lance si Sally, tumingin lang siya. Sa iba pang aspeto, kaya palagi niyang nararamdaman ang impormasyon kung aling aspeto ang nawawala. Sa pagkakataong ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay kay Lance ng maraming bagong inspirasyon para tretuhin si Miss. Si Sally ay kiniliti ni Lance. Sinabi ni Sally, "Lance, kung magpapatuloy ito, muling tatama ang aking sipon." Ngumiti si Lance at sinabing, "Okay lang, hindi big deal ang pag-atake, malaking bagay kung hindi mo ito mapapagaling." Tandaan ang website na Consyo8.net. Sumulat si Lance ng maraming impormasyon sa papel, na lahat ay malapit na nauugnay sa malamig na karamdaman ni Sally. Si Sally ay may sipon, hindi maaaring magkaanak, at hindi kinakailangang magkaroon ng regla isang beses sa isang taon, kaya ito ay malapit na nauugnay sa ilang aspeto ng kalagayan ni Sally. Nadama ni Lance na siya ay masyadong hanggal, dapat ay naisip niya ito ng mas maaga, ngunit hindi niya ito kasalanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga normal na lalaki ay hindi mag-iisip sa direksyon na iyon. Pagkalipas ng 2 oras, ngumiti si Lance at sinabing, "Miss." Si Sally ay abala sa pagtatanong, "Kumusta?" "Miss, I think 90% sure na akong gagaling ang sipon mong sakit." "Ano? Hindi lang 30% ang dating mo?" "Oo, ngayon sigurado na ako. Kung tutuusin, kanina ko pa dapat naisip iyon, masyado na akong tanga, ha?" Tumawa si Lance, ngunit hindi pa huli ang lahat. "Talaga, mahusay. Miss, huwag ka nang magsalita, simulan na natin ang treatment, baka abutin ng isang araw." "Mabuti." Agad na sinimulan ni Lance ang paggamot. Si Lance ay nakatuon sa paggamot sa malamig na sakit sa ilalim ng tiyan ng babae. Alam na ngayon ni Lance na ang ugat ng sakit ng sipon ng isang babae ay nasa mga obaryo ng babae. Si Lance ay nagdidikit ng mga karayom sa buong katawan, ngunit ito ay naging isang pagkakamali. Makalipas ang kalahating oras, ngumiti si Sally, "Mainit ang pakiramdam ko, sobrang komportable." "Miss, nakita ko na ang sanhi ng malamig na karamdaman, sa ovaries mo, kaya dapat umiwas ka sa pakikipagtalik at tuluyan ng sira ang menstrual cycle mo. Kung tutuusin, kanina ko pa dapat naisip, sobrang tanga. Pag-isipan ko ngayon." Sabi ni Lance habang tinutusok niya ang karayom. Sinabi ni Sally, "Pero nakagawa na ako ng buong body check dati, at wala akong nasuri kahit saan sa katawan ko, Ito ay isang problema sa sistema ng katawan, hindi ito matukoy ng mga modernong medikal na imahe." Hindi nagtagal ay tanghali na, ang buong katawan ni Sally ay nagyelo sa yelo, tila siya ay patay na. Ngunit alam ni Lance na nakatagpo na siya ng tamang paggamot, nakita na niya ang kanyang tiyuhin na ginagamot ang mga taong may sipon, may mga ganitong kaso, at sa ngayon, ang mga klinikal na pagpapakita ay eksaktong kapareho ng minsang ginagamot ng kanyang tiyuhin, na nangangahulugan na ito ay tama. Sa hapon, lumabas si Lance at bumili ng isang sako ng mga halamang gamot pabalik, lahat ng mga halamang ito ay nakuha kay Menglon. Nagdecoct si Lance ng mga halamang gamot, ibinuhos ang mga ito sa isang bathtub, at pagkatapos ay inilagay si Sally, na nagyelo sa isang ice cube. Ilagay ito sa bathtub para magbabad. Sa puntong ito, kumpleto na ang paggamot kay Lance, ang susunod na hakbang ay ang masaksihan kung may maisilang na milagro. Ding ding ding. Tumunog ang telepono ni Lance, at sa unang tingin, galing ito kay Menglon. "Menglon.
Hiniling mo ba sa akin na maghanap ng napakaraming gamot sa maghapon upang gamutin si Sally? Tanong ni Meng. Itago mo muna sa ngayon, masyado pang maaga para sabihin. Okay, Lance, may oras ka ba ngayon? Naisip ito ni Lance, ngayong nakababad na si Sally sa potion at magtatagal ito, may oras si Lance. Meron. Pwede ka bang pumunta sa ospital ko, may pasyenteng gustong abalahin ka para tulungan akong iligtas siya. Anong pasyente? Nako, medical emergency, at gumagawa ng eksena ang pamilya ng pasyente. Sige, alis na ako. Pansamantalang umalis si Lance sa Isabela District, habang nakababad si Sally sa medicinal solution sa banyo. Si Sally ay na-comatose din, hindi na kailangang manatili ni Lance sa gilid, hintayin na lang ang gabi na dumaan. Dumating si Lance sa ospital upang tumulong na iligtas ang isang pasyente na sa orihinal ay hindi naman ganoon kaseryosong problema, ngunit pagkatapos na magsagawa ng craniectomy ang doktor sa kanya, ang pasyente ay biglang nagising na medyo tanga, na para bang siya ay naging may kapansanan sa pag-iisip. Kaya, ang pamilya ng pasyente ay hindi nasisiyahan at nagsimula ng isang kaguluhan, at si Meng Lun ay walang magawa upang gawin ang anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lance, na nagpanumbalik ng kamalayan ng pasyente, at ang pamilya ng pasyente ay tumigil sa paggawa ng gulo. Para kay Lance, natural, ito ang maliit na dulo ng spectrum. Ito ay halos 4 o 5 oras pagkatapos ng trabaho. Salamat, Dr. Lance. O sige, alis muna ako kung ayos lang. Pasado 6:00 na ng gabi, nagmamadaling bumalik si Lance sa distrito ng Isabela. Pumasok si Lance sa banyo, kumupas ang kulay ng gayuma ng bathtub, malambot at maputi ang balat sa katawan ni Sally, at pantay ang kanyang paghinga. Si Lance ay naglabas ng isang pilak na karayom at idinikit ito sa ibabaw ng ulo ni Sally, makalipas ang ilang segundo, nagising si Sally. Miss, congratulations, isa ka ng normal na tao. Ngumiti si Lance. Medyo tulala pa rin si Sally. Miss, anong kalokohan? Gumaling ka na, ang katotohanan ngayon ka lang nagising ay nagsasabi na ng lahat. Sabi ni Lance. Napaluha si Sally at inihagis ang kanyang buong katawan sa katawan ni Lance. Tumawa si Lance at niyakap siya pabalik. Si Sally, talaga bang maayos na ako? Talagang ayos lang. Gustong bitawan ni Lance si Sally, ngunit kumapit siya ng mahigpit at walang silbi para kay Lance na bumitaw ng mag-isa. Hindi makapaniwalang sigaw ni Sally, ang nakamamatay na sakit na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang nawala sa kanyang katawan, ang pakiramdam ay hindi maipahayag sa mga salita. Miss, huwag ka nang umiyak, ang sasalubong sa iyo sa hinaharap ay magiging bukas na walang kapantay na maluwalhati. Mula ngayon, magagawa mo na ang lahat ng bagay na kayang gawin ng babae, maaari kang umibig, maaari kang magkaanak, ikaw. Maaaring magsanay sa martial arts, kahit ano. Salamat talaga, Lance. Umiiyak si Sally, habang yakap-yakap pa ang mga kamay ni Lance. No need to thank you, gumaling ka na ngayon, at makakauwi na ako ng payapa pagkatapos ng bagong taon. Biglang, mukhang nagulat si Sally, nasa estado pa rin siya ng pananibik, ngunit ang pangungusap ni Lance na makapunta ng may kapayapaan ng isip ang gumising sa kanya. 342. Namula si Sally at tumingin kay Lance. Oh, sorry, lalabas muna ako. Si Lance ay lumabas ng banyo, na nahihiya. Tinapik ni Lance ang kanyang sarili sa ulo at sinabi sa kanyang puso, hindi ako makapaniwala na wala akong kontrol, ano ang dapat kong gawin? Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Sally sa silid, nagpalit na ng damit, ngunit namumula pa rin ang mukha ni Sally, at sa loob-loob, hindi napigilan ni Sally ang mga nakakahiyang nangyari. Sinabi ni Lance, sa susunod, hindi na ito mauulit. Nahihiyang ngumiti si Sally, okay lang, wala naman akong mawawala. Ayaw ng pag-usapan pa ni Lance ang paksang ito, tumayo siya at sinabing, bumalik tayo noon, hindi pa alam ng tatay mo na ganap kang ginagamot. Well, sigurado akong matutuwa ang tatay ko kung malalaman niya. Ngumiti si Sally.
Pagkatapos bumalik, nang sabihin ni Lance kay Sally na ganap na siyang gumaling sa kanyang sipon, talagang umiyak si Kent sa tuwa at lumuhad kay Lance upang magpasalamat sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Lance sa oras. Ang puso ni Kent ay nagpapasalamat kay Lance na para bang siya ay isang bagong magulang. Sige, Uncle Brown, hindi na kailangang masyadong excited. Iniisip mo lang na ito ay isang nakamamatay na sakit, ngunit sa palagay ko ito ay hindi isang nakamamatay na sakit, at isang sandali na lamang bago gumaling si Miss. Ngayon ay mas mabuti na, parang normal na babae lang si Miss, kaya niyang gawin. Buong araw akong nagugutom, tere kain na tayo. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Agad namang hiniling ni Kent kay Auntie Mina na magluto ng mas maraming pagkain at magdiwang ngayong gabi. Sa sandaling iyon, isang balita ang naglalaro sa TV. May hawak na mikropono ang isang reporter para interviewin si Fang Zhengjun. Elder Fang, ngayon ang buong lungsod ng London ay nakarinig ng isang kwento tungkol sa gusto mong kunin si Lance bilang iyong closed-door disciple, totoo ba ito? Tanong ng reporter. Ngumiti si Fang Zhengjun, ang batang ito, si Lance, ay may napakahusay na talento at pangunawa. Hindi sumagot si Fang Zhengjun ng oo o hindi, ang layunin niya ay gusto niyang pumunta si Lance upang magbigay pugay sa kanyang Panginoon pagkatapos marinig ang balita at nagdadala ng mga regalo sa sarili niyang pagkukusa, hindi dahil siya ang nagkusa na hilingin ito, siya si Fang Zhengjun kung tutuusin. Ang reporter ay nagtanong muli, kung gayon, hindi lamang walang laman na usapan ang gusto mong kunin si Lance bilang iyong closed-door na disipulo. Hey. Tumawa lang si Fang Zhengjun, hindi pa rin nagsasalita. Pagkatapos makita ang TV, si Kent ay abala sa pagsasabing, tama, Lance, hindi pa kita binabati. Tito Brown, batiin mo ako para saan? Mabuti na lang at gusto kang kunin ni Fang Zhengjun bilang isang closed-door disciple, hindi nakakagulat na napakaraming hallmasters at deputy hallmasters of irregular forces ang pumunta sa bahay namin kahapon ng gabi para tulungan kami, kaya dahil nakuha na nila ito. Balita. Si Fang Zhengjun ay tiyak na isang transcendent na pag-iral sa lungsod ng London, walang sinumang maglalakas loob na saktan siya. Ngumiti si Lance, syempre, ito ay isang panunuya. Anong uri ng basura si Fang Zhengjun, na gusto pa ring maging Panginoon ni Lance, hindi talaga alam ni Lance kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman, nakaramdam siya ng pagkainsulto. Ang alagad ni Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ni Auntie Mina, Master Brown, may ilang reporter sa labas, na nagsasabing gusto nilang kapanayaman siyang Master Tang. Natigilan si Kent, pagdating sa pakikipanayam sa gabi. Papasukin mo sila. Oo. Pagkaraan ng 1 minuto, 2 reporter ang pumasok sa sala at binati si Lance nang may magalang na pagbati nang makita siya, Yang Master Tang, kami ay mga reporter mula sa London TV, iniisip ko kung maginhawa para sa iyo na makapanayam namin. Dun, huwag mag-alala, tatagal lang ito ng ilang minuto. Mga minuto. Walang pakialam na sinabi ni Lance, oo, magtanong. Agad namang naghanda ang reporter para sa interview. Master Damon, ngayon ay narinig na ng buong lungsod ng London na gustong kunin ka ni Senior Fang Zhengjun bilang isang closed-door disciple, alam mo ba ang tungkol dito? Sinabi ni Lance, oo, alam ko. Kung gayon ano ang naramdaman mo nang malaman mo ang masayang pangyayaring ito? Masaya ka ba? Ngumiti si Lance, bakit ako magiging masaya? Hindi ka ba natutuwa? Sinabi ni Senior Fang Zhengjun 10 taon na ang nakakaraan na gusto niyang tumanggap ng isang closed-door na disipulo, ngunit wala pang angkop na kandidato, hindi ko alam kung gaano karaming mga batang talento ang gustong sumamba sa kanya, ngunit hindi siya kontento, hindi ka ba masaya? Ngumuso si Lance, natutuwa ako na siya ay may buhok na manok, anong matandang aso, gustong kunin ako bilang isang disipulo, hindi ba sa tingin ninyong lahat ay katawa-tawa ito? Nanginginig ang katawan ng 2 reporter, sinabi talaga ni Lance ang matandang aso, pareho silang nagtaka kung mali ba ang sinabi ni Lance. Master Damon, ano ang sinabi mo? Medyo hindi ako sigurado kung mali ang narinig ko. Sinabi ni Lance, ang matandang asong iyon, si Fang Zhengjun, ay gusto rin akong kunin bilang isang disipulo.
Nakakatawa, hindi ko nais na itapon ito, ngunit ngayong lumalaki na ito, kailangan kong sabihin ang isang bagay. Iyon, Fang Zhengjun is it? You fucking want to be my master too. Are you sure you're worthy to carry my shoes? Okay, for the sake of you being an old man, I won't say anything unnecessary, so behave yourself. Nagtanong ang reporter, Master Damon, sigurado ka bang hindi ka umiinom ngayon? Si Fang Zhengjun ay ang permanenteng residente ng London City at ang tanging senior na nakarating sa Outer Gate Realm. Kinawian ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, pwede na kayong lumabas, kakain na ako ng hapunan. Good. Nagmamadaling umalis ang dalawang reporter at pagdating nila sa labas ng gate, isa sa kanila ay ngumuso, masyadong mayabang itong si Lance. Ang mga kabataan ay hindi maaaring hindi napalaki at sa gayon ay walang kamalayan sa kalangitan. I-report ba natin ito bilang ito? Bakit hindi iulat ito? Si Senior Fang Zhengjun ay isang senior na lubos kong iginagalang, si Lance ay bata at walang ingat at hindi alam ang limitasyon ng langit, talagang gusto kong iulat ito kung ano man iyon. Nagtanong si Kent, Lance, sinabi mo lang iyan sa harap ng mga reporter, magagalit ba ito sa senior na si Fang Zhengjun? Naku, Theo Brown? Ang taong nagagalit ay hindi si Fang Zhengjun, kundi ako. Sige, nagugutom na ako. Sabihin kay Auntie Mina na ihain ang pagkain. Matapos ihain ni Auntie Mina ang pagkain, sina Lance at Kent, mag-ama, ay nagsimulang kumain ng hapunan, masagana ang hapunan ngayong gabi, na ipinagdiriwang ang ganap na paggaling ng malamig na karamdaman ni Sally. Si Lance at Kent ay uminom ng masaya. Sa alas 9 ng gabi, nagsimulang i-broadcast ng London TV ang balita sa gabi, at ang balita sa gabi ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa lungsod ng London ngayon. Mga minamahal na manunood, balita mula sa istasyong ito, ngayong gabi, ang reporter ay nagpunta upang makapanayam si Lance mismo tungkol sa pagnanais ni Fang Zhengjun na kunin si Lance bilang isang closed-door na disipulo. Tingnan natin kung paano tumugon si Lance dito. Sa oras na ito, sa isa pang malaking manor, si Fang Zhengjun ay tumatawa at nanunood ng balita. Sa TV, agad na lumabas ang larawan ng bahay ni Kent, at ini-interview ng reporter si Lance. Sinabi ni Lance sa mikropono, natutuwa akong buhok siya ng manok anong matandang aso, ang gustong kunin ako bilang isang disipulo, hindi ba sa tingin mo ay katawa-tawa ito? Ang matandang asong iyon, si Fang Zhengjun, ay gustong kunin din akong isang plote. Nakakatawa. Biglang namutla si Fang Zhengjun, na nanonood ng TV, ang gusto niyang makita ay si Lance na tuwang-tuwa na nagsasabi na siya ay magbibigay pugay sa kanyang amo bukas at nagpapasalamat sa senior na si Fang Zhengjun sa pagtingin sa kanya o isang bagay na katulad niyan. Nagulat siya, ang nakita niya ay si Fang Zhengjun, ang matandang aso. 343. Galit na galit ang ilang miyembro ng pamilya na nakaupo sa tabi ni Fang Zhengjun, tatay, tingnan mo, ano ang ibig sabihin ni Lance? Lolo, pinagalitan ni Lance ang matandang aso mo. Ang mga kalamnan sa mukha ni Fang Zhengjun ay nanginginig, at hindi niya inaasahan na ito ang magiging resulta. Sa oras na ito, sa libu-libong kabahayan, nanginginig ang sinumang nanunood ng balitang ito. Lalo na sa mga hallmasters at vice hallmasters na iyon, labis silang natakot nang makitang hinamak ni Lance na sambahin si Fang Zhengjun bilang kanyang Panginoon. Theo Brown? Tagay? Isang huling inumin. Lance, cheers. Tinapos ni Lance ang kanyang inumin, nang tumunog ang kanyang telepono. Hello? Sino dyan? Sabi ni Lance na amoy alak. Ako ito, Fang Zhengjun. Sabi ng kabilang partido sa malamig na boses. Nagulat si Lance, hindi inaasahan na bigla siyang tatawagan ni Fang Zhengjun, at hindi niya alam kung saan niya nakuha ang numero ng telepono. Ang unang website Consuelo. Net. Fang Zhengjun? Oh, ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Lance. Lance, nakita ko lahat ng sinabi ng reporter noong kinapanayam kanya noong gabi. Naku, mabuti iyan, sana ay hindi ka maging bastos sa hinaharap, o hindi ito magiging napakasimpleng pakitunguhan. Sabi ni Lance. Lance,
Binibigyan kita ng 1 oras para pumunta sa bahay ko at yumuko sa akin para magpatawad, kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, iniisip na nakita ni Fang Zhengjun ang TV at humingi ng tawad sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito upang pagbabantaan siya. Tumawa si Lance. Fang Zhengjun, natatakot ako na mali ang narinig ko sa iyo, sinabi mo ulit. Lance, nililimitahan kita na pumunta sa bahay ko sa loob ng 1 oras para yumuko sa akin at gumawa ng mga pagbabago, kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, narinig kita ng malinaw, tiyak na makakarating ako sa iyong tahanan sa loob ng 1 oras. Nang makita ni Fang Zhengjun kung gaano kooperatiba si Lance, ngumuso siya, halika nang walang dala, huwag magdala ng prutas, wala akong pakialam, tandaan mo, 1 oras ka lang. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Fang Zhengjun ang tawag. Ibinaba ang telepono, si Kent ay abala sa pagtatanong, ano ang sinabi ni Fang Zhengjun. Sinabi niya sa akin na yumuko sa kanyang bahay upang makapagbayad. Og, alam kong mangyayari ito. Bumantong hininga si Kent. Ngumuso si Lance, mukhang oras na. Lance, ano ang gusto mo? Masyadong abala si Sally Brown para itanong kung ano ang ibig sabihin ni Lance nang sabihin niyang oras na. Panahon na para tapusin ang lahat, sabi ni Lance. Anong ibig mong sabihin? Sige, malalaman mo ang ibig sabihin nito pagbalik ko. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance sa villa at pumunta sa bahay ni Fang Zhengjun. Nakita ni Lance si Fang Zhengjun na sobrang grizzled, si Lance ay nanumpa na pupunta at baliin ang kanyang mga binti at pagkatapos ay kunin ang tinatawag na Zonlonghol para sa kanyang sarili. Anyway, pagkaalis ni Lance dito, kailangan niya ng puwersa para protektahan si Kent at ang kanyang anak, kaya kinuha na lang niya ang Zonlonghol ngayong gabi at ginawa itong sarili. Sa sandaling ito, sa labas ng malaking asyenda ni Fang Zhengjun, maraming mamamayan ang nanunood ng saya, pati na rin ang mga reporter at kung ano-ano pa. Ang dahilan kung bakit napakaraming mamamayan ang tumakbo upang panoorin ang kasiyahan ay dahil may nag-post na ng blurb sa London Window, na nagsasabing personal na pupunta si Lance sa bahay ni Fang Zhengjun bago mag-alas 10 upang yumuko at gumawa ng mga pagbabago. Sa makatuwid, ang mga pinakamalapit na mamamayan ay nagsidatingan. Sa sandaling ito, pinag-uusapan ito ng lahat. Talagang hinihingi ni Lance, tingnan mo, ngayon galit si Fang Zhengjun, hayaan mo siyang maging mabuti at lumapit para yumuko at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Bata talaga si Lance at walang ingat may kaunting tagumpay, mayabang, isipin mo ang sarili mo na kahit ano. Sa bahay ni Fang Zhengjun, sinabi ng isang lalaki, tatay, maraming nanunood sa labas ng manor, dapat ba natin silang itaboy? Ngumuso si Fang Zhengjun, ano ang itataboy, hayaan ang lahat na manood, kapag dumating si Lance, gagawin ko rin si Lance na yumuko sa akin sa harap ng lahat para magbayad. Dad, salamat sa sobrang paghanga mo sa batang ito, gusto mo pa nga siyang kunin bilang closed-door disciple, pero hindi ko akalain na ganito pala ka-defiant ang batang ito. Kaya, hindi uubra ang pagyuko lang para makabawi. Sinabi ni Fang Zhengjun na may malungkot na mukha, syempre hindi, ako, si Fang Zhengjun, ang pinuno ng Zonlonghol, ako ay nangingibabaw sa lungsod ng London sa loob ng maraming taon, at ang aking posisyon sa lungsod ng London ay hindi mahahawakan, ano ang Lance, ngayon, hinayaan ko siyang pumunta at yumuko para makabawi, isa lang iyon sa kanila. Paano ang pangalawang bahagi? Fang Zhengjun na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, si Lance ay mayabang lamang dahil natanggap niya ang paunawa mula sa Martial Arts Academy at sa tingin niya ay maliwanag ang kanyang hinaharap, at walang pakialam na sambahin ako bilang kanyang Panginoon. Kaya, ang pangalawang bahagi ng ito ay, kapag pumunta siya sa Martial Forest Academy sa susunod na taon, kukunin ko ang aking 2 disipulo, tahimik na papatayin siya. Tatay, alisin mo na lang si Lance sa Martial Arts Academy, hindi ba bawal ang pagpatay sa Martial Arts Academy? Bawal sa open, di ba palihim na dadating?
Gayon din, si Lance kung anong kulay ng buhok, alam ng lahat, ikaw Fang Zhengjun, may 2 disipulo, ngayon ay 2 disipulo ang nasa Martial Arts Academy, at, isa sa pinakamatandang disipulo ay eksperto pa rin sa panloob na kaharian, ang buong lungsod ng London. Sinong tao ang hindi inaalis ang dulo ng kanyang ulo na gustong maging iyong saradong pintong disipulo, ngunit si Lance ay talagang walang pakialam. Hindi ba niya alam na ang pagiging sarado mong disipulo ay nangangahulugan ng hinaharap na kaluwalhatian sa lungsod ng London? Napakamangmang at ketawa-tawa Jr. Si Fang Zhengjun, bilang pinuno ng Zhonlong Hall, ang pinakamakapangyarihang Panginoong may lupa sa lungsod ng London, ay walang awa at maliit ang pag-iisip, at talagang binalak na tahimik na lipulin ng kanyang 2 disipulo si Lance pagkatapos niyang pumunta sa Martial Arts Academy. Sa kasamaang palad, si Lance ay wala kahit dito upang yumuko at gumawa ng mga pagbabago, ngunit may mas malaking layunin, na ganap na mabunot ang pamilyang Fang Zhengjun at gawing tang ang apelyido ng Zhonlong Hall mula ngayon. Makalipas ang halos kalahating oras, may sumigaw sa pulutong ng mga nanunood sa labas ng Fang Manor, nandito na si Lance. Lahat ay gumawa ng paraan para sa kanya. Naglakad si Lance hanggang sa Fang Manor, at marami sa mga nanunood ang naglabas ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato. Pinalaki ni Lance ang Fang Manor, at sinabi sa kanyang puso, itong Fang Zhengjun, ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng London City, isang manor na ginawang napakalaki at napakaganda, tingnan mo si Lance na gusto kong kunin ito para sa aking sarili. Hehehehe, ngayong gabi, magkakaroon ng bagong master ang Zhonlong Hall. Pumasok si Lance sa gate ng Fang Manor at nagtungo sa malaking bilya ilang daang metro sa unahan. Ngayon, sa harap ng malaking bilya, isang 70 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa isang upuan ng master ng Thai, mayroong 10. Sa 20 tao na nakatayo sa paligid niya, lahat sila ay mga anak at apo ni Fang Zhengjun, malamig ang tingin ng lahat habang pinagmamasdan nila si Lance na naglalakad ng hakbang-hakbang. Huminto si Lance sa harap ng grupong ito ng mga tao. Bumantong hininga ang matandang iyon, Lance, dumating ka talaga, at tulad ng inaasahan, wala kang dala. Naisip ni Fang Zhengjun na tiyak na magdadala ng mga regalo si Lance kung pupunta siya upang yumuko at gumawa ng mga pagbabago, at hindi talaga magiging walang laman, o kung hindi, siya ay magiging masyadong hindi sinsero, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ay talagang walang laman. Tumingin si Lance sa matandang ito at nagtanong, ikaw ba si Fang Zhengjun, ang may-ari ng pinakamalaking kapangyarihan sa lungsod ng London, Zhonlong Hall, na nang ibabaw sa lungsod ng London sa loob ng mga dekada? Ang matanda ay malamig ang tingin ni Fang Zhengjun. 344. Matanda, ha? Isang malamig na tawa si Lance. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ni Fang Zhengjun ay bumantong hininga, Lance, bakit hindi ka lumuhod at yumuko sa aking ama para magpatawad? Tanong ni Don, sa tingin mo ba narito talaga ako para magpatawad? Knave. Mabangis ang mukha ni Fang Zhengjun, mali niyang hinusgahan si Lance. Orihinal na nakita ni Fang Zhengjun ang talento ni Lance na napakahusay, at tinanggap siya bilang kanyang disipulo ngayon. Sa hinaharap, ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay uunlad, pagkatapos ay magkakaroon siya ng 3 disipulo, lahat 3 disipulo ang papasok sa Martial Arts Academy, at ang kanyang pamilyang Fang ay patuloy na mangangibabaw sa lungsod ng London. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinira ni Lance ang kanyang wishful plan sa isang pagkakataon. Sa katunayan, sa loob ni Fang Zhengjun, nakakalungkot na hindi tanggapin si Lance bilang isang disipulo, dahil si Lance ay higit na may talento kaysa sa kanyang panganay at pangalawang disipulo, at kung siya ay pumasok sa Martial Arts Academy, maaari niyang makuha ang higit pa sa kanyang pinakamatandang disipulo. Sa hinaharap, kawawa, kawawa. Lance, kung magbago ang isip mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Fang Zhengjun. Anong ideya? Kung handa ka na ngayong kumuha ng isa pang pagsubok kasama ako bilang iyong Panginoon, ako, si Fang Zhengjun, ay hinding-hindi ka sasaktan, ako ay isang taong nagmamahal sa talento. Ba! Bago natapos ni Fang Zhengjun ang kanyang pangungusap, niluwa ni Lance ang mukha ni Fang Zhengjun ng tubig.
Lolo, niluraan ka ni Lance. Dad, huwag mo siyang bigyan ng chance, ayaw ka talagang sambahin ng mga tao, Dad, verse 8. Tandaan ang website, conshow8.net. Bienan, sa ngalan ng mga tao ng London City, hinihiling ko sa iyo, burahin mo ito. Bigla, ang lahat ng pamilya sa paligid ni Fang Zhengjun ay humiling na sumabog. Pumutok ka. Hahaha. Si Lance ay nagpakawala ng nakakainis na tawa. Tuluyang nawala ng pasensya si Fang Zhengjun kay Lance. Lance, ikaw ang hindi pinahahalagahan ang kakataon. Ang dating mukha ni Fang Zhengjun ay malamig, bagaman siya ay nagsisisi na hindi niya tinanggap si Lance bilang isang disipulo, ngunit isang taong napakayabang sa kanya, hinding-hindi niya bibitawan. Matandang aso. Si Lance ay naiinip din. Lance, humiga ka para sa akin. Pagkasabi nito, hinampis ni Fang Zhengjun ang gilid ng upuan ng Imperial Master at isang matalim na espada ang bunot. Swoosh! Sa sandaling bumagsak ang boses ni Fang Zhengjun, ang espada ay umabot na sa sakong ni Lance, tunay na karapat-dapat sa panlabas na kaharian ng pinto. Kaya lang si Fang Zhengjun, isang maagang outer gate, ay masyadong mababa sa mata ni Lance. Nakaharap sa pagsaksak sa kanya ng espada ni Fang Zhengjun, hindi umiwas si Lance, dahil tiwala si Lance na maiiwasan niya ang kanyang espada kapag 0.1 cm ang layo nito sa kanya. Gayunpaman, ang espada ni Fang Zhengjun ay hindi direktang tumagos sa lalamunan ni Lance at huminto ng 1 sentimetro ang layo mula sa lalamunan ni Lance. Itinutok ni Fang Zhengjun ang espada sa lalamunan ni Lance at sinabing, Lance, alam mo ba na mayroon akong 2 disipulo, ang panganay kong alagad ay nasa Martial Arts Academy na at nakarating na sa inner level. Lance, ngayon mo lang natanggap ang notice mula sa Martial Academy, at umarte ka na parang ikaw ang pinakamahusay sa mundo. Ano ka, nababaliw ka? Sino ka para maging mayabang sa harap ko? Not to mention me, my 2 disciples, any one of them can kill you in seconds, what exactly are you crazy about in Laofo? Si Fang Zhengjun ay mukhang mayabang, dahil mayroon siyang 2 makapangyarihang disipulo, bagaman ang kanyang mga anak ay hindi mapagkompetensya. Inalis ni Lance ang espada ni Fang Zhengjun at iniwan ang kanyang bibig. Fang Zhengjun, makapangyarihan man ang iyong mga alagad o hindi, hindi ko alam at ayaw kong malaman. Hinanap kita ngayong gabi para sa 2 layunin. Una, upang baliin mo ang iyong mga paa. Sigurado akong marami ka nang nagawang masama sa paglipas ng mga taon. Ang pagbali ng iyong mga binti ay hindi mali. Ang posisyon ng pinuno ng Zhangzores Hall ay pag-aari ko mula ngayon. Ang Zhangzores Hall ay hindi na ang iyong pamilyang Fang ngayon. Hahaha, hahaha. Tawa ng tawa si Fang Zhengjun dahil doon. Pa! Hindi pa tapos tumawa si Fang Zhengjun. Biglang sinampal ni Lance ang mukha ni Fang Zhengjun, sapat na para maputol ang tawa ni Fang Zhengjun. Ikaw! Malapit nang sumabog ang mga baga ni Fang Zhengjun, naduraan lang siya ng mukha ni Lance, at ngayon ay muli siyang sinampal. Lance, gusto kong mamatay ka. Tinusok ni Fang Zhengjun ang kanyang espada sa lalamunan ni Lance, dahil sa galit niya ay hindi na siya mapigil na pumatay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman ni Fang Zhengjun na ang espada sa kanyang kamay ay nasalo ng isang bagay, hindi makagalaw, tumingin ang kanyang mga mata, iyon ay ang mga daliri ni Lance. Ikinapit ng 2 daliri ni Lance ang espada ni Fang Zhengjun. Clack! Sa sumunod na segundo, naputol ang espada ni Fang Zhengjun sa ilang piraso. Ikaw! Tila hindi makapaniwala si Fang Zhengjun sa nakita ng kanyang mga mata, talagang nagawang putulin ni Lance ang kanyang espada. Bago pa makapag-react si Fang Zhengjun. Sampal! Muling sinampal ni Lance, direktang hinampes si Fang Zhengjun sa lupa. Tatay! Lolo! Bienan! Ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya ni Fang Zhengjun ay sumigaw sa gulat, ang kanilang ama ay talagang binugbog ni Lance. Sa labas ng manor, marami rin ang nagulat. Tay, hulihin mo ang espada. Hinagis ng isang anak si Fang Zhengjun ng espada. Agad itong sinalo ni Fang Zhengjun at muling pinatay si Lance, sa pagkakataong ito ay inilabas niya ang kanyang buong lakas. Lance, papatayin kita. Sigaw ni Fang Zhengjun.
Tila kumikislap ang katawan ni Lance, at kumislap siya sa harap ni Fang Zhengjun, direktang itinaas ng isang braso si Fang Zhengjun. Fang Zhengjun, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang kalaban ko? Imposible iyon. Sigaw ni Fang Zhengjun. Sampal. Sampal muli ni Lance. Bitiwan mo ako. Sigaw ni Fang Zhengjun. Talagang binitawan siya ni Lance at inihagis siya sa lupa. Sa isang matandang mukha, si Fang Zhengjun ay bumaligtad sa lupa at itinayo ang sarili, sinaksak ng espada ang ibabang bahagi ng yin ni Lance habang sumisigaw, hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Sa isang iglap, umakyat si Lance at sinipa ang hita ni Fang Zhengjun. Ah! Ang buto ng binti ni Fang Zhengjun ay agad na dinurog ni Lance. Ngumuso si Lance, Fang Zhengjun, ikaw ang naging pinuno ng lungsod ng London sa loob ng maraming taon, tiyak na nasiyahan ka sa kaluwalhatian at yaman na hindi matamasa ng mga ordinaryong tao, at malamang na nakagawa ka ng maraming hindi masabi na mga bagay, hindi mo ginawa. Mawawala ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagtapak sa iyong mga paa ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, muling tinapakan ni Lance ang kabilang binti ni Fang Zhengjun. Ah! Sa ngayon, ang dalawang binti ni Fang Zhengjun ay dinurog ni Lance, ang dahilan kung bakit sila nadurog ay dahil ayaw niyang gumaling siya sa pamamagitan ng operasyon. Bang! Pagkatapos, sumipas si Lance, at direktang lumipad si Fang Zhengjun sa labas ng mga dingding ng manor, at marami sa mga mamamayan na nanonood sa labas, ay sama-samang natakot na hanggal, nakatingin sa lumilipad na si Fang Zhengjun, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, sumigaw si Lance, mga kapwa mamamayan, tulungan ninyo akong magpatotoo na mula sa sandaling ito, ang pamilya Fang ay ganap na tinanggihan sa lungsod ng London. Ang Zhonlong Hall ay sasakupin ko, Lance, pakiusap, lahat ng Hallmasters at Vice Hallmasters ng Zhonlong Hall, pumunta sa bahay ko ng maaga bukas ng umaga para makipagkita sa akin at pag-usapan ang mga importanteng bagay. Sige, okay na ang lahat, maghiwa-hiwalay na tayo. Gayunpaman, hindi naghiwa-hiwalay ang lahat. Ang mga miyembro ng pamilya ni Fang Zhengjun ay naluluha, si Fang Zhengjun ang kanilang umaasa, nang siya ay nahulog, sila ay wala. Tiningnan ni Lance ang 12-dosenang miyembro ng pamilya ni Fang Zhengjun at tumawa. 345. Lahat, namamatay na si Fang Zhengjun, walang kwenta ang pag-iyak mo, mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan, simula ngayon, ako na ang pinuno ng Zhonlong Hall, hahaha. Umiyak ang anak ni Fang Zhengjun, Lance, hindi ka karapat-dapat sa mabuting kamatayan, ang dalawang disipulo ng aking ama, ay papatayin ka, kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, ipinapayo ko sa iyo na maging mabuti at humingi ng tawad sa aking ama. Pa! Sinampal ni Lance ang anak ni Fang Zhengjun. Idiot! Saway ni Lance at saka sinabing, sige, gabi na, oras na para bumalik ako. Noon lang umuwi si Lance, dumating si Lance dito sakay ng taxi, kaya nang bumalik siya, direktang inilapat ni Lance ang kanyang light power para bumalik. Sa bahay ni Kent, sabik na naghihintay sina Kent at Sally na bumalik si Lance sa sala, at patuloy na nire-refresh ni Kent ang mga post sa London Window Forum. Hindi nagtagal, ang video at mga larawan ni Lance na brutal na binugbog si Fang Zhengjun ay sunod-sunod na sumabog sa London Window. Nang inig si Kent, ang lakas ni Lance ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Sinabi ni Sally, hindi ko inaasahan na magagawa niyang ganap na duminahin ang lungsod ng London, napakaswerte namin na nakakuha kami ng napakalakas na bodyguard. Pakiramdam ko siya ang aking maswerteng Diyos. Sinabi niya na talagang magplano siya para sa atin bago niya tayo iniwan, at ngayong ninakawan na niya ang Zhonlong Hall, mukhang iiwan na talaga niya tayo. Malungkot na sabi ni Sally. Oo, hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis. Napabuntong hininga si Kent saglit. Sinabi ni Sally, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala siya sa bahay sa hinaharap. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Biglang nagtanong si Kent, Sally, gusto mo na ba si Lance? Ayaw nang itago ni Sally, tumango siya at sinabing, oo. Sayang, Sally, hindi ka karapat-dapat sa isang tao, mas mabuting kilalanin ang katotohanan bago mo basagin ang iyong sarili. Payo ni Kent.
Alam ko, isa akong ordinaryong babae, paano ako magiging karapat-dapat sa kanya, guni-guni ko lang. Sabi ni Sally na may lungkot sa loob. Mabuti kung ganyan ka mag-isip, in the future, Dad will find you a excellent boy who will inherit my company and not worry about food and clothing, we will live happily ever after. An outstanding man like Lance will naturally have a babaeng karapat-dapat para sa kanya kasama niya. Sapat na siya ang maging bodyguard mo para sa isang beses at pagalingin ka, kaya huwag tayong madala. Natakot si Kent na malito ang kanyang anak, kaya kailangan niyang ipaalala kay Sally na hindi siya mula sa parehong mundo ni Lance, at malinaw na ang isang taong ka-level ni Lance ay hindi makakarating at mamanahin ang kanyang kumpanya at maging anumang uri ng boss sa hinaharap. Alam ko, babalik ako sa aking silid para matulog. Tumayo si Sally at bumalik sa kanyang silid, makatotohanan ang mga sinabi ng kanyang ama, ngunit pinalungkot din siya ng mga ito. Napabuntong hininga si Kent. Hindi nagtagal, bumalik si Lance. Tito Brown, bakit gising ka pa? Lance, nakita kong tinatalo mo si Pang Jengjun, natatakot ako na alam na ito ng buong martial arts practitioner ng London City. Oh, Tio Brown, papalitan ko ang Zhonlong Hall, at kapag natapos na ang bagong taon, ibibigay ko ang pamamahala ng Zhonlong Hall sa isang mapagkakatiwalaang tao, kung gayon walang sinuman sa lungsod ng London ang maglalakas loob na hawakan ka. Sabi ni Lance. Salamat sa pagiging maalalahanin mo sa amin. Ngumiti si Kent. Ito lang ang dapat kong gawin, Tito Brown, babalik na ako sa kwarto ko para maligo, magpahinga ka rin ng maaga. Manam. Si Lance ay naliligo sa kanyang silid. Nakatingin sa malaking salamin sa banyo, naaninag ng malaking salamin ang kanyang payat at malakas na katawan sa loob. Ngumiti si Lance, noong una akong tumawid dito, ang katawan na ito ay napakapayat at mahina na walang mga kalamnan, ngayon, pagkatapos ng aking palagiang pagsasanay. Nang kadiliman, sa wakas ay nagsisimula na itong lumakas. Nasiyahan sa kanyang katawan, muling tiningnan ni Lance ang kanyang sanggol sa salamin at ngumiti, ang tanging bagay na nasisiyahan ako sa katawan na ito ay ito, ha. Sa sandaling iyon, natigilan si Lance at sinabi sa ilalim ng kanyang hininga, Hoy, bakit ko ba pinapansin ang sarili ko? May mali, malaki o maliit, wala akong pakialam, kakaiba, bakit bigla akong nag-alala tungkol dito? Hinayaan ni Lance na mabasa ng mainit na tubig ang kanyang katawan, mas naramdaman ni Lance na medyo nagbago ang kanyang personalidad sa aspetong iyon ng mga babae, tahimik na nagbago, sa kanyang nakaraang buhay ay wala siyang pakialam dito, minahal lang niya. Isang babae, kahit na ayaw niya ng babae sa buhay niya ay hindi mahalaga, basta may pagmamahal sa puso niya. Ngunit ngayon, minsan naiisip niya ang ilang mukha ng mga babae, Sally, Elsa, Yana, Bella. Alam ni Lance na maaaring ito ang impluwensya ng orihinal na katawan ni Lance. Tila ang dating Lance ay isang taong mahilig sa pagnanasa, hindi nakakagulat na sumulat siya ng isang naghahayag na liham ng pag-ibig kay Leslie, ngayon, naapektuhan ng malabog na katawan si Lance, at tila hindi na ito mababago ni Lance, maliban kung binago niya ang kanyang katawan, at binago ang katawan na ito na puno ng pagnanasa. Ngunit ang pagbabago ng kanyang katawan, ito ay imposible lamang. Pagkatapos maligo, tumayo si Lance sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Sa oras na ito, ang tunog ng pag-iyak ay nagmula sa silid ni Sally. Nagsalubong ang kilay ni Lance, ano ang iniiyakan ni Miss? Agad na umakyat si Lance sa balkonahe patungo sa balkonahe sa labas ng silid ni Sally. Miss! Kinatok ni Lance ang baso. Pagkalipas ng ilang segundo, binuksan ni Sally ang pinto. Miss, umiiyak ka ba? Hindi. Palihim na nakipagtalo si Sally, ngunit nakita ni Lance ang mga marka sa kanyang mukha sa isang sulyap. Miss, walang kwenta ang pagsisinungaling mo sa akin, narinig ko lahat. Sa totoo lang, alam ni Lance kung bakit siya umiiyak, dahil hindi niya kayang iwanan ang sarili, lalo pang nagsisisi si Lance na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkuha ng admission notice ng maaga, at ngayon ay hindi maganda ang takbo ng taon. Iniba ni Sally ang paksa at sinabing, hindi ba't sinabi mo noon na angkop din ako sa pagsasanay sa martial arts?
Tumawa si Lance, syempre, ikaw ay may mahusay na pinagmulan at ikaw ay isang henyo sa martial arts, ngunit nakakalungkot na na-miss mo ito noong bata ka pa, kung hindi ay nasa outer gate level ka na ngayon. Huwag mo akong kulitin, ang kapatid kong iyon, si Chuyian, ay hindi pa nakakarating sa labas ng gate. Tumawa si Sally. Sinabi ni Lance, Miss, maaari ka nang magsanay ng martial arts, para simulan na kitang turuan. Talaga. Tuwang-tuwa si Sally, ngunit kaagad na malungkot na sinabi, ngunit 18 taong gulang na ako, napalampas ko na ang pinakamagandang oras para magsanay ng martial arts, at wala na akong magagawa pa. Sabi ni Lance, bagaman nawawala ka sa pinakamagandang oras ngayon, ikaw ang nagturo sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Lance, kung tinuruan siya ni Lance, wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano pa, hindi magiging problema na maabot ang level 80 o 70 sa loob ng isang buwan. Dahil, itong katawan ni Lance, noong una siyang tumawid, siya rin isang basura, 0 level, kahit isang martial skill, si Lance ay hindi pa masyadong kahanga-hanga ngayon, syempre, ito ay may kaugnayan din sa kaluluwa ni Lance, ngunit, kung ibibigay ni Lance ang kanyang lahat para likhain si Sally, na umabot sa level 70 o 80 sa isang buwan ay hindi isang problema. Kung tutuusin, ang 100 antas sa ibaba ng panlabas na gate ay hindi man lang itinuturing na isang kaharian, at sa mundo ni Lance ay wala kahit na ang subdivision na ito, ang mga tao lang sa ang mundong ito ay masyadong mahina para magkaroon ng malinaw na pagkakahati. 346. Miss, gusto mo ba talagang mag-practice ng martial arts? Seryosong tanong ni Don. Siyempre. Si Sally ay abala sa pagtango ng kanyang ulo, hindi niya talaga gusto, ngunit gusto lang niya maging malapit ng kaunti kay Lance at mapantayan siya ng kaunti kapag siya ay napakahusay sa martial arts. Sinabi ni Lance, well, ikaw ang pinakamalapit na tao na mayroon ako rito, sa ngayon, kaya kung gusto mo, tuturuan kita. Ngunit aalis ka rito pagkatapos ng bagong taon, ano ang matututuhan ko? Medyo nalilito si Sally Brown. Miss, if you want a quick fix, I can give you everything I have to build you. 1 month is enough time for you to become a level 80 dagdag martial arts practitioner. Sabi ni Lance. Ano? Magsasanay sa level 80 sa isang buwan. Nagulat si Sally. Oo, kung mabilis lang, kaya ko, basta. Ano lang? Excited na tanong ni Sally. Natatakot lang ako na mag-atubiling ka, tutal, kailangan kong ibigay ang lahat para gawin ito, at kaunti pa. Alin? Kung kaya ko talagang maging ganoon kalakas, kahit anong gawin ko. Tuwang-tuwa si Sally at sinabing, isang level 80 expert, isa lang itong pantasya, makapasok ka sa Martial Arts Academy, tama ba? Sinabi ni Lance, una sa lahat, dapat kong ginagarantiyahan ang higit sa 10 oras sa isang araw upang i-unblock ang iyong mga meridian na may panloob na enerhiya sa lahat ng oras, at pagkatapos ay tulungan kang patakbuhin ang iyong panloob na enerhiya, sa madaling salita, tutungan kitang linangin ang iyong panloob. Enerhiya. Pangalawa, kailangan kitang maingat na turuan kung paano magsanay ng martial arts, at kailangan mo ring magsikap ng husto, para pagkatapos ng isang buwan, siguradong maging level 80 kang martial arts practitioner. Premier URLM. Konsyo 8. Net. Malaki. Tapos na, I'm going to unblock your meridian and run your internal energy and work on your internal energy for you. Then I have to be close to your body and I can't wear anything. Naiintindihan mo ba? Ah! Nanginginig ang katawan ni Sally. So, iyon ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong ibigay mo ang lahat, ngunit ang isang lalaki at isang babae ay hindi maaaring mag-take advantage sa isa't isa, at ayokong mag-take advantage sa iyo ng sobra, kahit na ito ay para sa iyong sarili. Mabuti. Sabi ni Lance. Wala talagang pakialam si Sally, ngunit dahil sinabi iyon ni Lance, wala na siyang ibang masabi, kaya napabuntong hininga na lamang siya ng may panghihinayang. Si Lance ay walang magawa, paminsan-minsan ay hindi sinasadyang malabo, wala siyang pakialam, ngunit ang maging malapit sa kanya ng higit sa 10 oras sa isang araw, ito ay parang mag-asawa.
Sa oras na ito, Sally, paano kung sabihin kong wala akong pakialam? Miss, although you don't mind, I can't take advantage of you like this. Although I know that in this era, maraming walang asawa ang nagsasama-sama, not to mention being intimate, but at heart, I'm traditionalist pa rin. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sinabi ni Sally, paano kung ako ang magiging kasintahan mo? Maaabala ka pa ba niyan? Ah, girlfriend. Nanginginig ang katawan ni Lance. Sinabi ni Sally, alam kong hindi ako sapat para sa iyo, kaya magiging girlfriend mo ako sa loob ng isang buwan, sa pagitan ng boyfriend at girlfriend, magagawa mo ang lahat, sa ganong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa, pwede naman kayong maging close hanggat gusto mo, okay lang ba? Si Lance ay nag-aalangan, nahihirapan sa loob. Sabi ni Lance, Miss, but inside my heart, I'm not thinking about find a girlfriend at the moment, I can't accept another woman in my heart at the moment, even if it's you. Si Sally ay abala, alam ko, kaya magiging girlfriend mo lang ako sa loob ng isang buwan, para hindi mo iniisip na maging malapit ka sa akin, at maibigay mo ang lahat para tulungan akong maging eksperto. Pagkatapos ng isang buwan, I'll break up with you on my own accord expert man ako o hindi, hindi ako magiging tamad, alam kong hindi ako sapat para sayo. Umiling si Lance, Miss, huwag mong intindihin, hindi mahalaga kung karapat-dapat ka o hindi, hindi ko naisip sa puso ko na hindi ka sapat para sa akin, dahil hindi ko nag-iisip tungkol sa mga damdamin. Sige, huwag na natin pag-usapan yan, pag-usapan mo lang na magiging girlfriend kita for a month, success man o hindi. Miss, is this really worth it? Para mapabilis ang level 80 sa loob ng isang buwan, I don't think it's worth it at all. Kung mag-isa kang mag-ensayo ng dahan-dahan, makakaabot ka ng level 80 sa loob ng isang taon o dalawa. Hindi sulit ang pagsasakripisyo ng iyong kawalang kasalanan para mapabilis ang iyong mga kasanayan sa martial arts. Sabi ni Lance. Tanong ni Sally, kung maabot ko ang level 80 sa loob ng isang buwan, maaari ba akong makapasa sa admissions assessment ng Martial Arts Academy? Tumango si Lance, sa tingin ko maliit na halaga iyon na babayaran. Then what's there to consider? I want to become a level 80 expert mabilis, tutulungan mo ba ako? I don't care about a month of innocence. Alright, are you willing to help me? Sinabi ni Lance, hayaan akong mag-isip tungkol dito. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Napakabilis din ng tibok ng puso ni Sally, pagkatapos ng lahat, ito ay kilalang-kilala hubad na katawan upang magkadikit Ang puso ni Lance ay napuno ng komplikado, si Lance ay isang dalisay na tao sa puso at hindi gustong magsisi para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, kasama ng isa pang babaeng tulad nito ay halatang ipinagkanulo ang tao sa kanyang puso. Gayunpaman, si Miss ay maaaring magsanay ng martial arts ngayon, kailangan lang ibigay ni Lance ang lahat at baka makapasok siya sa Martial Arts Academy. Pagkalipas ng ilang minuto, tumango si Lance, sige, pumayag ako. Talaga. Mag-boyfriend at girlfriend tayo for a month. Sige. Tumango si Lance, walang magawang tanggapin. Tuwang-tuwa si Sally, hindi naman ganoon kahalaga para sa kanya na makapagsanay ng martial arts, kundi maging kasintahan sa loob ng isang buwan. Tumalon si Sally sa katawan ni Lance, niyakap siya ng mahigpit at sinabing, mula ngayon hanggang ngayon ng susunod na buwan, ako ang magiging kasintahan mo, hindi ba panaginip ito? Oh! Ngumiti si Lance nang walang salita. So kailan mo ako sisimulan? Paano mo ako gustong itayo? Tanong ni Don, totoo bang may magagawa ang mga tao sa mundong ito, mag-boyfriend at girlfriend? Oo naman. Bakit ka patuloy na nagdidiin sa mundo? Hindi ka ba taga-mundo? Tumangala si Sally kay Lance. Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Lance, girlfriend muna ako, wala kang may tatago sa girlfriend mo. Sabi ni Sally. Okay, kung gayon sasabihin ko sa iyo ng totoo, ngunit kailangan mong magtago ng sikreto para sa akin. Itatago ko ang sikreto.
Kaya, sinabi ni Lance ang katotohanan tungkol sa kanyang pagtawid sa mundong ito, kasama ang ilan sa mga bagay na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, lalo na tungkol sa paglabas. Lance, hindi ka nagsinungaling sa akin. Crossing. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, as far as you're concerned. Naniniwala ako. Si Sally ay abala sa pagtango, si Lance ay walang dahilan para magsinungaling sa kanya, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hinamak ni Lance ang mga babae sa mundong ito, kaya siya ay nagkaroon ng napakahusay at magandang nakatatandang kapatid sa kanyang nakaraang buhay. Sa loob-loob, sinabi ni Sally, ngayong may pagkakataon na ako, kailangan kong maging matatag at maging isang babae tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang puso ni Sally ay puno ng layunin, abala sa pagtatanong, kailan mo ako sisimulang itayo? 347. Ngumiti si Lance, let's start tonight. Ngayong gabi. Since you guys and gals of this world can do anything, I'll stop nagging and sleep at your place tonight. Si Sally ay nakaramdam pa rin ng hindi kapani-pani walang kahihiyan sa loob, siya ay isang babae kung tutuusin. Sa gabi kapag natutulog ako, hahawakan kita, pagdating ng susunod na araw, halos 10 oras na, sa loob ng 10 oras na ito, magiging malapit tayo sa isa't isa, gagamitin ko ang internal force ko para i-unblock ang mga meridian mo. Ang ibig sabihin ng pagsasanay sa martial arts mula pa noong bata ka ay i-unblock mo rin ang iyong mga meridian, pagkatapos na i-unblock ang iyong mga meridian, gagamitin ko ang aking panloob na puwersa upang tumakbo sa loob mo at lumikha ng iyong dantian, upang malinang mo ang panloob na puwersa sa loob mo. Pagkatapos, sa araw, tinuturuan kita ng mga internal na diskarte sa puso, pati na rin ang martial arts at iba pa. Para sa susunod na buwan, halos lahat ng oras natin ay gugugol sa martial arts, kaya maghanda ka. Okay, so papasok pa ba tayo sa school? Pwede ka na, pero huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pagpasok sa paaralan at pagpasok sa klase, magsanay na lang tayo ng martial arts sa likod ng bundok, buong lakas kong itinayo, hindi ko akalain na mahihirapan ka. Umabot sa level 80. Salamat, Lance. Huwag mong banggitin. Kung gayon, gawin natin iyan ngayon. Sabi ni Sally na namula. Oh! Dobleng nahihiya at nahihiya si Lance. Dahan-dahan, wala nang damit si Sally, pati si Lance, si Sally ang unang nahiga, at pagkaraan ng ilang minuto, nakapasok din si Lance sa pugad ni Sally. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, sa pugad, si Sally upang hawakan ng mahigpit, lamang, pareho ng mga ito ay hubad, hindi maaaring hindi tumakbo sa isang bagay, gumawa ng ilang physiological reaction ay hindi rin maiiwasan. Naaliw si Sally, girlfriend mo na ako ngayon la, between boyfriend and girlfriend, anything goes, it doesn't matter la. Alam ko, sisimulan ko ng i-unblock ang iyong mga meridian gamit ang aking panloob na enerhiya ngayon. Sabi ni Lance sa bawat butas ng katawan ni Sally, bumukas ang bawat butas ng katawan ni Sally, bumulwak ang panloob na puwersa mula sa mga pores at pagkatapos ay ipinasok kay Brown. Ang mga pores ni Sally, na nagbubukas ng mga meridian sa katawan ni Sally. Sobrang komportable. Sabi ni Sally. Nako, sigurado yon. Kapag hindi nabarado ang mga meridian, gaganda lahat ng function ng katawan at mas mahaba ang buhay ng mga tao. Hindi yun ang sinasabi ko. So anong pinagsasabi mo? Idiniin ni Sally ang kanyang mukha sa dibdib ni Lance at sinabing, hawakan ka ng komportable. Miss, huwag kang masyadong malabog, okay? Walang imik na sabi ni Lance. Hindi ko na kailangang tumigil sa pagnanasa ngayong mas mabuti na ang aking sipon, tama. Namula si Sally. Oh! Nakipag-chat si Lance kay Sally habang ginagamit niya ang kanyang panloob na puwersa upang buksan ang kanyang mga meridian para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng kalabog sa hagdan sa labas ay malamang na si Kent na umakyat sa itaas para matulog. Huwag kang magsalita. Babala ni Lance. Namula rin si Sally, kung alam ng kanyang ama na sila ni Lance ay hubad at magkadikit sa kanilang pugad sa sandaling ito, hindi ko alam kung ano ang iisipin niya. Hindi nagtagal ay nawala na ang lakad ni Kent at bumalik na siya sa kanyang silid.
Namula si Sally at sinabing, kung nalaman ito ng aking ama, nakakahiya. Naku, alam kong nakakahiya at gusto ko pa ring gawin ito sa iyo ng labis, at hayaan akong maging boyfriend at girlfriend sa iyo sa loob ng 1 buwan. Tumawa si Lance. I want to make it quick. Isn't it great that I can go to the martial arts academy with you, and I can practice martial arts also? Tumango si Lance at nagturo, huwag ipaalam sa iyong ama ang tungkol sa bagay na ito, o hindi ito mabuti. Aling bagay? That's what we are, and don't even mention the fact that you were my girlfriend for a month. At ano ang sasabihin ko kung tatanungin ako ng tatay ko kung bakit martial artist na ako? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang itinuro ko sa iyo, huwag mong sabihing tinutulungan kitang ibuhos ang iyong puso sa pagbuo nito, ang baguhan ng iyong ama ay hindi gaanong alam. Good. Tumango si Sally Brown, at sa kanyang pugad, niyakap ng mahigpit si Lance, pareho silang hubot-hubad, gumawa din si Sally Brown ng ilang reaksyon. At sinusubukan ni Lance ang kanyang makakaya upang sugpuin ito, ngunit gayunpaman, hindi niya magawa. Og. Walang magawa si Lance. Namula si Sally, okay lang. Huwag kang magsalita, maaapektuhan ako. Manam. Pinatay ni Lance ang lampara sa gilid ng kama, hindi na nagsalita ang dalawa maliban sa mahigpit na pagyakap sa isa't isa, hindi napigilan ni Lance ang kanyang mga reaksyon ngunit nakontrol niya ang kanyang mga kilos. Sa loob-loob, sinabi ni Don Lance sa kanyang sarili na siya lamang pagtulong sa ginang, wala nang iba. At hanggang 7:00 ng sumunod na umaga. Mahimbing ang tulog ni Sally, gayunpaman, walang tulog si Lance, kailangang i-unblock ni Lance ang kanyang mga meridian, kaya natural, hindi siya makatulog. Nang imulat ni Sally ang kanyang mga mata, abala siya sa pagtatanong, dapat hindi ka natulog buong gabi, tama? Oh, okay lang. Malungkot na sinabi ni Sally Brown, hindi ka ba makatulog araw-araw sa buwan na ibinuhos mo ang iyong puso para buuin ako? Oo. Hindi nagpapigil si Lance. Paano ba yan? Miss, ayos lang. 1 buwan lang naman. And besides, I can find some opportunities during the day, and a deep sleep once will not affect me much. Sige. Nakita ni Sally na talagang kailangang magtrabaho ng husto si Lance, at medyo nagsisisi na hilingin kay Lance na tulungan siyang mapabilis. Nakita ni Lance na malapit na ang oras at sinabing, bumangon ka. Manam. Abala silang dalawa sa pagtayo, nagsuot ng damit si Lance at bumalik sa kanyang kwarto, syempre walang nakakakita, tutal, kailangan pa nilang iligtas ang mukha at hindi makilala. Bumaba si Lance sa hagdan at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa sala. Si Kent ay abala, Lance, gising ka na. Tito Brown, sino sila? Lance, silang lahat ay Hallmaster at Vice Hallmaster ng Zunlong Hall. Tumango si Lance. Sinabi ni Lance sa mga taong iyon, mula ngayon, ako ang Hallmaster ng Zunlong Hall, alam ba ninyo iyon? Got it? Hallmaster. Abala ang ilang tao na tumango. Magpakilala tayong lahat. Sabi ni Lance. Ang pangalan ko ay Ling Mischief Chicken, 2nd Hallmaster ng Zunlong Hall. Ako si Kent Brown, 3rd Hallmaster ng Zunlong Hall. Nagpakilala ang bawat isa sa kanila kay Lance. Tumango si Lance at sinabing, mula ngayon, lahat ng ari-arian at account ng Zunlong Hall ay pamamahalaan ng aking Tio Brown, wala akong alam tungkol sa mga bagay na ito. Medyo nahiya si Kent at sinabing, Lance, okay lang ba ito? Uncle Kent, from now on, ikaw na ang acting Hallmaster, kung may hindi ka maintindihan, tutulungan ka nila, kaya sige at gawin mo ng buong tapang. Abalang sinabi ni Ling, oo, morning song, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sinabi ni Lance kay Ling Fiddling Chicken, ikaw ang Panginoon ng pangalawang bulwagan, kailangan mong tulungan si Tio Brown sa paghawak ng mga gawain sa bulwagan, naririnig mo ako, kung hindi, tatanungin kita. Oo, Hallmaster. Natuwa si Ling hiniling ni Lance sa kanya na tulungan si Kent,
ito ay katumbas ng pagsali sa kanya sa lahat ng mga bagay ng Zhon Longhol, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto, siya ay masaya. Bagamat siya ay ang pagtulong lamang kay Kent, ito ay isang mundo ng pagkakaiba kumpara sa dati, nang ang lahat ng mga pangunahing usapin ay pinangangasiwaan ng mga kamag-anak ni Fang Zhengjun. Sila, ang Hallmasters at Vice Hallmasters, ay mga tawag na pinalaki ng iba. 348. Tumango si Lance, walang paraan na siya mismo ang makikialam dito, at si Lance ay hindi nag-aalala kahit kaunti na nakuha ni Lingling ang manok at ang iba ay hindi ginagawa ang kanilang makakaya, dahil tiwala si Lance na siya maaaring kurutin ang kanyang mga ninuno sa loob ng 8 buhay, at dapat din nilang maunawaan iyon. Walang magawang ngumiti si Kent at tumawa, sige, kung gayon ako ang magsisilbing acting hallmaster para sa iyo. Salamat, Theo Brown. Ikaw na ang magiging acting hallmaster mula ngayon, ang buong lungsod ng London ay makakatapak sa iyong mga paa nang hindi natatakot sa sinuman. Si Kent ay medyo nasasabik sa pag-iisip tungkol dito, kung gaano siya kakumbabo noon. Ngayon, ang mga taong iyon na dati niyang naramdaman ay napakahusay, tulad ni Shelton at iba pa, ay hindi na makapagbitaw kahit isang salita sa kanyang harapan. Pagkatapos ng almusal, magkasamang pumunta sa paaralan sina Lance at Sally. Kaya lang, pagtapos pumasok sa paaralan ay hindi na sila pumasok sa mga klase, ngunit dumating sa likod ng paaralan, tuturuan ni Lance si Sally na magsanay ng martial arts. Para kay Sally, si Lance ay natural na hindi magiging maramaw sa kanyang malalim na mga lihim. Sally, ituturo ko sa iyo ang isang set ng panloob na mga diskarte sa puso na napakaangkop para sa iyo, ang Unbridled Heart Sutra. Alamin muna ang mga diskarte sa puso, pagkatapos ay magsanay ng body jiu-jitsu, na kung saan ay i-stretch ang iyong mga kalamnan upang makagawa ka. Anumang kilusan, at sa wakas ay ituro sa iyo ang mga sikreto ng martial arts. Pilyong ngumiti si Sally at sinabing, ang lahat ay nasa kapangyarihan ni Master. Naku, huwag mo na akong tawaging master simula ngayon, dahil ang dedikasyon ko sa iyo ay mula sa puso at wala akong kailangan sa iyo bilang kapalit, simulan na natin. Kaagad na itinuro ni Lance kay Sally ang internal heart technique sa pamamagitan ng kamay, hindi binaigo ni Sally si Lance, napakahusay niyang mag-aaral, natural na hindi masama ang kanyang kakayahan sa pag-unawa, at sa tulong ni Lance ng buong katapatan, ang kasanayan ni Sally ay bumubuti sa bilis ng rocket. Lumipas ang araw ng ganito, pareho silang nasa likod ng bundok, walang kumain sa tanghali, pagkatapos ay umuwi sa gabi, at pagkatapos ay nagpatuloy kahapon pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Nasiyahan si Sally sa init ni Lance at kaginhawahan, at nasiyahan si Lance sa lamang ni Sally kahit na walang major na ginawa. Tanging, napakaaga sa umaga ay tiyak na hindi matulog, kaya si Lance habang nanunood ng TV, ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ni Lance. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Knock knock. May kumatok sa pinto. Sally, bakit ka nanunood ng TV ngayon? Sa labas, sabi ni Kent, narinig niya ang tunog ng TV, saan manunood si Sally Brown ng TV dati. Ang ginagawa niya ay ang pag-aaral, sobrang abnormal ngayon. Ah! Nagulat si Sally, at medyo magnanakaw si Lance. Dad, medyo pagod ako ngayon at ayoko na mag-aral, manunood muna ako ng TV. O sige ayusin mo sarili mo. Dad, magpahinga ka rin ng maaga. Alam ko. Hindi naghinala si Kent dahil nagtiwala siya kay Lance. Malapit na iyon. Sabi ni Sally Brown. There's no way your dad will come in, and even if he did, I'll have enough time to get back to my room, it's fine, don't worry. Tumawa si Sally, parang may affair ka. Oh, speechless. Kaya, gumugol sina Lance at Sally ng isang linggo kung saan tinuruan niya si Sally ng pagsasanay sa martial arts sa araw at tinulungan si Sally na i-unblock ang kanyang mga meridian sa gabi sa kanyang kama. Sa loob ng isang linggo, itinuro ni Lance kay Sally ang internal martial art ng Heart Sutra without delusion, at ang mga meridian ni Sally ay hindi nakabara sa loob ng isang linggo, pati na rin ang isang taong nagsimula ng pagsasanay sa martial arts sa edad na 15 o 16. Samantala, ang buong paaralan.
Naghahanda na rin ang mga estudyante para sa kanilang huling pagsusulit, at sa isang linggo, matatapos na ang semestre. Anong gagawin natin kapag malapit na ang finals? Paano ka magkakaroon ng oras para kumuha ng pagsusulit ngayon? Huwag kang mag-alala, papapunan kita ng marka ng direktor ng pagtuturo pagkatapos, hanggat maaari mong kunin, pupunta ka sa martial arts academy sa susunod na taon. Ano ang silbi ng pagkuha ng pagsusulit? Ma'am. Paulit-ulit na tumango si Sally. Sa bagong linggo, patuloy na ginawa ni Lance ang kanyang makakaya upang palakasin si Sally. Kaya lang, ang abnormalidad ni Lance at Sally ay naging sanhi ng ilang mga tao na pumunta sa paaralan at tumakbo sa likod ng bundok araw-araw, at hindi nila mapigilan ang pagbibigay pansin, lalo na ang mga taong binibigyang pansin si Lance tuwing araw. Sa ngayon, sa pasukan sa likod ng bundok, sina Bella at Lina ay naglalakad papunta sa likod ng bundok. Bella, bilisan mo? Araw-araw silang pumapasok sa likod ng bundok, dapat may affair. Sinabi ni Bella Pallen sa gusot na boses, huwag na, hindi talaga maganda, dapat may sariling private affairs si Lance, hindi talaga maganda na sumilip tayo. Sinabi ni Lina, Bella, sobrang gusto mo si Lance, sa mga araw na ito, ilang gabi mong sinabing nagpuyat ka para kantahin ang kahit anong kanta na, Green Cloud River, para kay Lance, sumuko ka pa sa pagre-review ng iyong takdang aralin, para lang kumanta sa kanya ng, Green Cloud River, pero sa kasamaang palad, araw-araw sinusundan ng mga tao si Miss sa likod ng bundok, hindi ka man lang nila iniisip, sa totoo lang, hindi ko man lang matingnan. Iyan ang gusto kong gawin. Bella Pallen. Bella, makinig ka sa akin. Pumunta ka sa likod ng bundok ngayon at kantahin ang Green Cloud River na inihanda mo, malapit na ang winter break, kung hindi mo ito kakantahin ay mas maliit ang pagkakataong makita siya. Mamaya, sa susunod na taon papasok na siyang lahat sa Martial Arts Academy, simula noon hindi na kayo magkukross ng landas. Naisip ito ni Bella at sumang-ayon. Si Lance ay nagtuturo kay Sally ng ilang mga pisikal na pamamaraan upang iunat ang kanyang mga kalamnan at gawing malambot at walang buto ang kanyang katawan. Maya-maya, may kumakanta na tunog. Nanginig ang katawan ni Lance at umungal sa hindi makapaniwala, ate. Tama, narinig ni Lance ang self-penned na kanta ng kanyang senior sister, Green Cloud River. Sa sandaling ito, naisip ni Lance na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay lumitaw, at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Agad na tumakbo si Lance patungo sa lugar kung saan nanggaling ang tunog, umakyat sa maliliit na fountain sa kanyang harapan, at biglang nakita si Bella na nakatayo doon na kumakanta ng Green Cloud River. Mabilis na lumapit si Lance at niyakap si Bella, malungkot na umiiyak, sister, miss na kita. Sa isang iglap ay tumulo ang luha na parang ulan. Natigilan si Bella, gusto lang niyang kantahin ang kantang ito kay Lance, na-miss ni Lance ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at hiniling sa kanya na kantahin ang kantang ito, ngunit sa kasamaang palad ay ayaw ni Bella. Ang huling kompetisyon sa araw ng bagong taon, sitang pinatugtog ni Lance ang kantang ito sa kanyang suron, at matapos itong tugtugin ay tinanong ni Bella kay Lance ang lyrics ng Green Cloud River. Pagkatapos, nagpuyat si Bella ng maraming gabi para isulat ang lyrics para sa kanta ni Lance na, Luyan River. Ngunit sina Lance at Sally ay tumatakbo sa likod ng bundok araw-araw, ang lahat ay naghihinala na may affair, ngayon si Lina para sa kanyang kawalan ng katarungan, napuyat siya ng maraming gabi, ngunit hindi alam ni Lance, kaya kinaladkad niya siya. Sa likod ng bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Bella ang pag-awit na ito, Lance bigla ang espiritu ay hindi maganda, ang mga mata ay namumulaklak, niyayakap si Bella na umiiyak at sumisigaw na kapatid na babae, iniisip siya ng napakapait. Niyakap ng mahigpit ni Lance ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, sa sandaling ito, tila nakalimutan niya kung nasaan siya, ang pakiramdam ng pagkami sa kanya sa loob ng mahabang panahon, ay agad na sumabog. 349. Tumakbo din si Sally. Anong problema? Si Sally ay abala sa pagtatanong. Itinaas ni Lance ang kanyang ulo at napagtanto na ang taong mahigpit niyang hawak ay hindi ang kanyang nakatatandang kapatid, kundi si Bella. Saglit na nalungkot si Lance. Nasaan ang senior kong kapatid?
Sinabi ni Bella, paumanhin, hindi ko alam na magiging sanhi ito ng malaking hindi pagkakaunawaan, kung alam ko lang, hindi ko sana kakantahin ang kantang iyon. Ikaw yung kumanta lang ng Green Cloud River. Yeah! Tumango si Kaylee Lee. Paano ka? Hindi makapaniwalang tumingin si Lance kay Bella. Agad na sinabi ni Lina, Lance, alam ni Bella na namin mismo ang iyong nakatatandang kapatid na babae, kaya gusto niyang kantahin sa iyo ang kanta ng iyong nakatatandang kapatid. Ilang gabi siyang nagpuyat nitong mga araw at ginawa ito batay sa tunog ng ang iyong violin. Ang puso ni Bella ay napakapait upang makakuha ng isang ngiti mula sa iyo. Lina, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Si Bella ay abala sa paggambala sa mga salita ni Lina. Ang unang website na Consyo 8. Net. Tumingin si Lance kay Bella at sinabing may pasasalamat, salamat, bihira para sa iyo na magkaroon ng ganitong puso, at gusto ko ang iyong pagkanta. Huwag kang magalang, sana lang ay maibsan nito ang sakit ng pagkawala mo sa iyong senior sister. Wala nang ibang gagawin, pagkatapos ay aalis muna kami, busy kayo. Hinailan ni Bella si Lina palayo. Hindi na iniistorbo si Lance. Tumingin si Lance sa papaalis na si Bella at nagpasalamat sa kanyang puso sa pagsusumikap na kantahin ang kantang iyon ng Green Cloud River. Medyo umasim si Lance sa loob, nang makita ang ginawa ni Bella para sa kanya, bigla niyang naisip ang kanyang nakaraang buhay. Lahat ng babaeng nagbigay para sa kanya. Nang makita ang kasalukuyang Bella, naisip ni Lance ang mga babae na isa-isa niyang binaygo. In my previous life, I've been a negative person so many times. Sa buhay na ito, kailangan ko pa bang maging ganito? Hindi naman ako naghahabol ng iba, so ano ang dapat kong gawin kung may iba akong gusto? Lalong lumayo si Bella, nawala sa malayong kakahuyan. Ngunit si Lance ay nakatulala pa rin, iniisip kung dapat ba siyang mabuhay ng iba kaysa sa kanyang nakaraang buhay, nabubuhay para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae ng mag-isa, ngunit paano ang buhay na ito? Sinabi ni Sally, tanga, hindi mo ba alam na labis kang gusto ni Bella? Nakikita ko iyon. Tumango si Lance. Sa totoo lang, mas qualified siyang magustuhan ka kaysa sa akin, at mas marami na siyang nagawa para sa iyo kaysa sa akin. Sa loob. Catch up. Pero paano ang mga kapatid ko? Dito ka na ipinanganak, bakit ka pa nakadikit sa past life mo? Ikaw na mismo ang nagsabi na ang dami mong binaygo na babae sa dati mong buhay, gusto mo bang maulit ang dating buhay mo sa buhay na ito? Mayroon pa ring mga kapatid na babae sa tabi mo na dapat bantayan, ngunit hindi sa buhay na ito. Naramdaman ni Lance ang isang tali na hinawakan sa loob niya, pinanghahawakan niya ang nakaraan, maganda ba talaga ito? Tumalon si Lance patungo kay Bella upang makahabol. Oo, sa nakaraang buhay niya, napakaraming babaeng nabigo niya na napakarami nang nagawa para sa kanya. Sa buhay na ito, ayaw na niyang mamuhay sa parehong buhay, Lance na siya, hindi wind lightning, oras na para bitawan mo ang nakaraan. Bella. Nagmamadaling humabol si Lance. Nakita ni Sally na talagang sinundan ni Lance si Bella, ang kanyang kalooban ay puno ng pagiging komplikado, isang kalungkutan sa kanyang mga mata, lihim niyang sinabi, Lance, nais kong maging masaya ka, ang ating buwan ng petsa bilang magkasintahan ay tapos na ngayon, hangad ko ang kaligayahan mo. Lumakad palayo si Sally sa kawalan ng mood. Naabutan ni Lance si Bella. Bella! Anong problema? Nang marinig ni Bella si Lance na tumawag, abala siyang lumingon na may ngiti sa kanyang mukha, dahil kumanta siya tungkol sa Green Cloud River, nagustuhan ito ni Lance, at naramdaman niya ang lahat ng hirap sa trabaho. Sulit ang mga araw na ito. Walang hiniling si Bella sa loob, lalo pa ang gusto niyang maging kasintahan. Tiningnan ni Lance ang mukha ni Bella, Katanji tanging, napakaganda, seryosong sinusuri ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Bella, salamat sa pagkanta ng Green Cloud River para sa akin. Sabi ni Lance. Sinabi mo na, masaya ako na magustuhan mo, kaso ayaw mo. Naglakas loob si Lance na magtanong, Bella, gusto mo ba ako? Ah! Natigilan si Bella, hindi inaasahan na maabutin siya ni Lance at magtanong sa kanya ng ganoon.
Pero alam kong hindi ako sapat para sa isang kasing husay mo, alam ko ang score. Bahagyang ngumiti si Bella. Biglang hinawakan ni Lance ang kamay ni Bella at sinabing, sa puso ko, hindi ko pa iniisip kung sino ang karapat-dapat sa akin o hindi. Ako, si Lance, ayoko ng bigwan ng mga babaeng mabait sa akin. Bella, basta maging girlfriend ko. Ano? Nagulat si Bella, ito ay isang bagay na hindi mangyayari sa kanyang panaginip. Umiling si Bella Pallan, I really don't deserve you. I only ever thought about silently likes you enough, I didn't want to get you. Sige, huwag kang magsabi ng kahit ano, maging girlfriend ko. Sabi ni Lance na may determinadong saloobin, dahil nagpa siyang hindi na ulitin ang kanyang nakaraang buhay sa buhay na ito, hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon. Paano ito, hindi pa ako handa para dito. Nawala nang masabi si Bella, bigla itong nangyari. No need to prepare, lalaki ako ang bahala. Naisip ni Bella si Sally, abala, pero ayokong magalit si Sally ay mahal na mahal ka niya, sa tingin ko, mas qualified siyang maging girlfriend mo kaysa sa akin. Natigilan si Lance, hindi naisip na sina Sally at Bella, parehong nagsabi na ang isa ay mas kwalipikado. Kinagat ni Lance ang kanyang ngipin at sinabing, dahil pareho kayong may gusto sa akin, at ayaw kong bigwan ka, kung gayon gawin mo lang ang isang bagay at maging girlfriend ko nang magkasama, wala akong pakialam na magkaroon ng dalawang kasintahan. Dalawang kasintahan. Natigilan si Bella. Ngunit hindi masama ang loob ni Lance, dahil sa kanyang mundong iyon, ang mga lalaki ay karaniwang may 3 asawa at 4 na babae, normal para kay Lance na magkaroon ng dalawang kasintahan sa parehong oras. Let's go find Sally and see if she's willing. Kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin, I will definitely introduce her to a outstanding man in the future. Sabi ni Lance. Bago pa makapag-react si Lance, niyakap niya si Bella at tumalon sa lugar kung saan nagsasanay sila ng martial arts. Si Lance ay nasa internal level na ngayon, kaya nakakalipad na siya sa ere nang hindi na kailangan pang mag-react. Gamitin ang kapangyarihan ng mga puno upang tumalbog pabalik. Mukhang nananaginip pa rin si Bella. Dinala ni Lance si Bella pabalik sa kanyang orihinal na lugar, ngunit nalaman na umalis na si Sally. Wala na siya. Nandito lang siya. Nagtataka si Lance kung bakit umalis si Sally. Sinabi ni Bella, talagang mababa ang EQ mo, si Sally, bilang isang taong may gusto din sa iyo, tiyak na nawala ng malay noong nakita niyang sinundan mo ako, at pagkatapos ay umalis mag-isa. Mag-isa kung saan siya malungkot at umiiyak. O sige hahanapin ko. Talagang nakita ni Lance si Sally sa ilalim ng isang puno sa hindi kalayuan, si Sally ay nakasandal sa puno sa kawalan ng pag-iisip, puno ng pag-iisip kung paano naging kasintahan ni Lance si Bella, saan siya pupunta dito, at hahayaan pa ba niya si Lance na tulungan siyang linangin ang kanyang panloob na lakas sa hinaharap. 350. Sally, biglang bumaba si Lance mula sa langit, lumapag sa tuktok ng puno na sinasandalan ni Sally, hawak si Bella sa kanyang mga kamay. Ikaw, paano ka lumutang mula sa ilalim ng puno? Nagulat si Sally. Sabi ni Lance, Miss, bakit ka pumunta mag-isa? Tumingin si Sally kay Lance na nakayakap sa baywang ni Bella at mapait na sinabi, akala ko, magkasama na kayo, ayaw kong maging bum ilya. Sabi ni Lance, Sally, kung gusto mo talaga, pwede kitang maging girlfriend ni Bella. Natigilan din si Sally. Oo naman, okay lang kung ayaw mo. Paano ka? Tila medyo hindi makita ni Sally si Lance. Tumawa si Lance, ibig mong sabihin bakit bigla akong naalimpungatan. Napakalandi. Ang pakikipag-date sa dalawang girlfriend ng sabay at lahat ng kainozentehang ito noon ay isang gawa. Don't get me wrong, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nabigo ako sa napakaraming kababaihan na naging mabuti sa akin sa aking nakaraang buhay, at hindi ko nais na ulitin ang parehong landas sa buhay na ito. Tandaan ang URL, conshoate.net. Ano naman ang little sister mo? Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko kay little sister, buti na lang hindi na ako wind lightning, ako na si Lance,
at bumalik man ako sa mundo ko, baka hindi tanggapin ni sister ang katawan na meron ako ngayon. Kaya lang, na oras na para bitawan ko ang nakaraan. Nahihilo si Bella sa narinig, abala sa pagtatanong, anong past life bakit hindi ko maintindihan? Bella, ang kaluluwa ko ay nagmula sa ibang mundo. Maikling sinabi rin ni Lance kay Bella ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos noon, tumingin si Lance kay Sally at ngumiti, ikaw na ang magdesisyon, payag ka bang maging girlfriend ko kay Bella? Siyempre payag ako. Tumango si Sally, ngunit medyo kakaiba ang hitsura, at parehong nagkatinginan si Bella, nakaramdam ng awkward sa isa't isa. Ngumiti si Lance, kung gayon, dahil tinanggap ko na kayo bilang aking mga babae, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kang pagbutihin ang iyong mga kasanayan. Siyang yun, ang iyong talento at mga buto ay mahusay, kasama ako dito, ang iyong mga kasanayan sa martial arts sa hinaharap ay hindi dapat be far behind. Kung tungkol kay Bella, hindi pa ako makapaghusga, kailangan ko munang hawakan ang mga buto. Hindi pa napalpa ni Lance ang mga buto ni Bella Palan, kaya hindi niya alam ang tungkol sa root bones ni Bella Palan, na itinuturing na pundasyon ng pagsasanay sa martial arts. Si Bella ay abala sa pagsasabing, kung gayon, mararamdaman mo na ang aking mga buto. Mabuti. Si Lance ay hindi magalang, dahil naging kasintahan niya, ano pa ba ang silbi ng pamimilipit? Si Lance ay isang responsableng tao, dahil pinili niya sila, natural na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagsimulang maramdaman ni Lance ang mga buto mula sa leeg ni Bella, ang paghawak sa mga buto ay itinuturing na isang napakapusong aksyon, lalo na kapag hinahawakan ang mga hita, ito ay sadyang napakasakit. Si Lance ay natapos ng hawakan ang mga buto. Si Sally ay abala sa pagtatanong, kumusta siya kay Bella? Umiling si Lance na may kaunting panghihinayang at sinabing, ang pinagmula ni Bella ay hindi maganda, at hindi siya makakamit ng marami sa pagsasanay sa martial arts. Si Bella ay mukhang nanlumo, nangangahulugan iyon na hindi ako maaaring maging isang taong kayang gumawa ng martial arts, talagang, hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Masakit ang mga mata ni Bella, kung siya ay palaging magiging isang ordinaryong tao, kung gayon siya mismo ay mapapahiya na maging babae ni Lance, mas mabuting itago ang pagmamahal na ito sa loob ng kanyang puso at pagpalain siya ng tahimik. Ngumiti si Lance, bakit ka nanlumo, Bella? Ang pagsasanay ng martial arts ay hindi kailangang umasa sa iyong mga kamao at paa. Kung hindi mo kailangan ang iyong mga kamay at paa para magsanay ng martial arts, ano pang maaari mong gamitin? Sinabi ni Lance, hayaan mo akong bigyan ka ng isang halimbawa, ang aking nakatatandang kapatid na babae, siya ay may mahusay na kasanayan, na tinatawag na Surround Demon Technique, hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano, maaari niyang i-spike ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagtugtog ng violin. Maglalaro ng Surround. Oo, gamit ang tunog ng sitar. Ang aking kapatid na babae ay may talento para sa aspetong ito ng sitar, pinagsama ang kanyang panloob na lakas sa tunog ng sitar, kaya't naabot ang layunin ng pagpatay sa kalaban. Mayroon ding mga tao na hamihip, drum, dagendong, lahat ng uri ng martial arts, na nagsabi na ang martial arts ay dapat gamitin sa mga kamay at paa. Bella, ang iyong talento ay hindi nakasalalay sa iyong mga kamay at paa. Sinabi pa rin ni Bella na may mapait na mukha, ngunit hindi rin ako marunong tumugtog ng violin. How silly? Can't you hold up one thing against another? Who told you that you have to play the violin? You're so talented in singing, you can totally develop in this area, combine your singing and martial arts. After pagiging makapangyarihan, maaari kang maging kasing kapangyarihan. Pagkatapos maabot ang likas na kaharian, maaari mong gamitin ang isang tao sa isang dosina o higit pa ay hindi problema, kamao at galaw ng paa, pagkatapos ng lahat, ang isang suntok ay mahirap talunin ng 4 na paa. Tulad ng aking senior kapatid na babae, na may dalang violin kasama niya, sa loob ng solemn na hanay ng kanyang violin, 12 ng mga tao ang hindi maglalakas loob na lumapit, iyon ang tinatawag mong tunay na malakas na tao. Ma'am. Tuwang-tuwa si Bella sa narinig na gustong maabot ang uri ng stage ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa halip, nanlumo si Sally.
Sally, ano na naman ba ang nangyayari sa'yo? Sinabi ni Sally, ang Bella ay maaaring umunlad ng husto sa hinaharap, samantalang ako, maaari lamang akong umasa sa aking mga kamao at sipa upang magsanay ng martial arts, ako talaga, hindi ako sapat para sa iyo. Malapit nang mag-collapse si Lance, at walang imak na tumawa, Sally, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng eksena? Kanina pa, at hindi ako marunong kumanta. Ang martial arts ng mga kamao at paa at mga espada ay mainstream pagkatapos ng lahat, ang mga practitioner na talagang makakaatake sa tunog ay napakakaunti, kung makakamit man ni Bella sa hinaharap o hindi ay isang bagay pa rin, napipilitin lang siyang sundin ito. Path because of her poor roots in mainstream martial arts on her limbs. Alright, let's not talk about matching or not. I've already decided on you guys. Kahit masama kayo, hindi ko kayo pababayaan. Tsaka, kasama ako dito, walang dahilan para maging masama kayo. Nangako si Lance na sabihin. Bangulong si Sally, hindi pa kita nakitang ganito ka-narcissistic. Hihihi. Niyakap ni Lance si Bella gamit ang kanyang kaliwang kamay at si Sally sa kanyang kanan at tumawa hehehehe. Nagkatinginan sina Sally at Bella, na magkayakap, pareho silang nakaramdam ng awkward, tutal may boyfriend silang magkasama, sobrang kakaiba sa pakiramdam. Sinabi ni Lance, tara na, wala tayong gagawin ngayon at bumalik sa paaralan, gusto kong ipaalam ito sa buong paaralan. Parehong nagulat sina Sally at Bella. Sinabi ni Sally, ito ay magiging masyadong kahik-hindak. Oo, napaka-high profile. Sabi din ni Bella Palan. Tumawa si Lance, nakapagdesisyon na ako, kaya bakit tinakpan ito, babalik ako at ipaalam sa buong paaralan. Nagkaroon ng totoong girlfriend si Lance sa unang pagkakataon, kasama ang kanyang nakaraang buhay, kaya medyo nakakapanabak, hindi alam kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kasintahan. Parehong tumango sina Sally at Bella. Ang kaliwa at kanang braso ni Lance ay yamakap kina Sally at Bella, pagkatapos ay tumalon, lumipad sa isang sanga, niyakap ang dalawang babae, lumipad papunta sa paaralan, at hindi nagtagal ay lumipad palabas ng likod ng paaralan patungo sa likod ng bundok. Na ang bubong ng guro ni Ping Pong Fei, si Lance ay nakatayo sa bubong, si Ping Pong Fei ay nagsasanay ng martial arts sa looban, sa loob ay tila kinukuha si Lance bilang isang transcendent na layunin, noon lang, nakita ni Ping Pong Fei si Lance na may hawak na dalawang magagandang babae na lumapag sa kanyang bubong, tulala na tumingin si Ping Pong Fei kay Lance pati na rin ang dalawang magagandang babae, hindi alam kung ano ang nangyayari. What they doing, keep on